At sayang na everyone at for the first time, asikaso tayo ni Mama Joven. Oh, loko. So, dito kami ni Mama Joven sa main acto, sa Perez. Yeah. At ililibre niya tayo ng pagkain. Dalawa lang kami kasi F na kami. Oo, super close. Super close na kami. Aya, kung mawala yung mabaklawag ka lang. Super. Yun yung gusto kong closeness. Si Madam Ivan, yan, hindi namin siya kasama. Dead kami sa kanya. Charis, Ayos siya. kaaway. So si Ayat, si Madam na dun sa baller. So niyaya ko ni Mama dito. Magi, redness. Redness overload. Ay, order. So ayan, bibili si Mama ngayon ng mga pagkain namin. Malilibre sa mga bayo. Iba yung freshness. Ang laki naman ng mukha ko dyan. Hindi, maganda, maliit. Ito mo isa pa. Oh. Di ba pag may ring light, iba? Oo. Pag mo pinignan ko Oh, di ba ang ganda? Nag-content kami ng, nung golden chicken curry. Anong tawag mo dun sa vlog mo na yun? Sulit kay Bolida. Pero ito, wala. Saan talaga yan? Oo, hindi. Actually, para ganon. Pinaka-umpisa nun yung basta ganon. Sa'yo talaga yung sulit bulin. Sulit. Hindi Ang sa'yo nag-tip cute. no, ng, dapat, basta sulit vlog. Tapos sabi na, bulilit kasi nga malit ako. Ay, oo nga, Kerry. Bagay. So, sulit bulilit yung vlog ni Mama Joven. Abangan yun sa vlog niya at nag-vlog din si Ayala, si Madam Ivan nag-vlog din. May mga angle na sobrang pulang tignan ng mukha ko pero hindi ko alam kung bakit ganon. Pag naka-yellow light, red na red. Kapag naka-white light, hindi naman. Makinis naman, ma-fresh naman. Bakit kaya ganon? So, ayan na guys. Ay, toroy, card, payment. Actually. Ay, taray, top lang si Mamoch. So, ayan, fresh na kami. Naka-order na siya. So, waiting na lang kami sa order Alam mo, namin. papababa ako. Tingin, parang di mo naman kailangan. Ang ano na mukha ko, okay, sure. Parang, doon ako sa mag-diet. Amazing, Karen. Sabi niya, nakatabaan daw siya sa sarili niya. 58 kilos daw At siya. taba ko, ano yun na, overweight yung 58, tapos ang liit-liit mo, Karen lang yun, 58. Baga, kasama na kasi yung timbang ng buging mo doon. Sabagay. Pero hindi dapat 50 kilos ako para payats talaga. 50, feeling ko Ang taba sobrang ng braso ko, Olo. Hindi naman, malambot naman sa akin. Ayoko, mataba yan. So, yun, excited ako. Abangan lang namin yung order namin dito. So, babalikan namin kayo later. Bye. And so, ayun na guys. Nandito kami lang Madam Ivan. Abangan niyo sa vlog to ni Mama Jo. Yes! For sure, pag ano yan, na-upload mo na to, na-upload ko na yun. In fairness, mauuna ka. Oo. So, in fairness talaga, kay Mama, Mauuna. no, kapag ano ka talaga, sabi niya, mag-vlog ka. Iba yung support mo sa mga bayo. Anong mauna? Kailangan ba una ako? Anong mauna? Saan? Mauna kang mag-upload. Akala ko maunang mawala. Hindi pwede. Marami nag-aantay sa akin eh. So, ayun na guys. So, tara. Dito na kami kila Madam Ivan at mag-vlog na si Mama. So, tapos na siya maglinis. Ay, second angle ko yan. Ay, second angle ako doon. Bongga vlog ko. Dalawa angle. Mauna ka. Mauna ka din. So, mapasa ko din sa ito. Clip tayo. Sa akin na to. So, tara guys. Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video ay walking the lure ulit tayo. And this time, I think mas malayo na. So, nag-start ako sa bahay. And then, ang target ko is mag-walking papunta kay Madam Ivan. Since andun naman din sa Emma. So, tara. Ang happy! So, ang happy. I'm very dedicated na mag-walking talaga because nakita ko nag-lose talaga tayo ng weight. Nababawasan. And then, yun yung naging motivation ko na ituloy-tuloy ito kasi nga nakikita ko may progress. I'm so proud of myself. So tara, let's go, mag-walking na muna tayo. Tara. And so ayun guys, so update lang tayo. So nakaka 2,263 steps na tayo. Loko kompleto. So syempre maganda itong walking na to kapag may pagchichismisan tayo. So ano bang maganda pagchismisan? Ang naisip ko is toxic traits ng mga Filipino. Since sila man lagi yung pinagkikwentuhan pag naka-live, di ba? Yung mga ganyang exena. So ano nga ba ang number one? Number one, syempre, crab mentality. Yun naman talaga yung pinaka-nakakalokang kembuler ng mga Filipino. Hey, yung crab mentality, na kapag merong mas successful sa'yo, ang ginagawa mo, i-chismis mo. Hihilain mo bababa para masira. Diba? Oh, loko. Number two, na kapag may kawar lang mga mas bata sa kanila, or mga anak, mga apo, o pamangkin, o pinsan, ang lagi na sabihin, nung panahon nga namin, ganito, ganyan. Hindi na nga to yung panahon nyo. Tapos na yun. Ibang panahon na to. Diba? Actually, ganun din naman tayong lahat. Ako ganun din ako eh. So medyo tinamaan ako doon. Toxic pala yun.
Pero syempre, eto ha, disclaimer muna tayo. Sinearch ko lang to sa sa Google. O, eto na nga ang pangatlo. Pangatlo ay, bakit di mo gayahin si Sino gagayahin? Ayan, dyan tayo magaling. Lagi nating mahilig ikumpara ang ating mga anak, pamangkin, at kapatid. Di mo kasi gayahin sa tiga mo si nakagraduate na ganito, ikaw ganyan. At ikaw mag-aral. Eto pa, pang-apat. Ito isa din sa mga nakakaloka. Kids or ang ating mga anak bilang investment or retirement plan. Well, we Filipinos kasi, tayo kasi family-oriented. It's part of our traditions and religious belief na parang, di ba, helping our parents. Pero, ang pinakamali kasi, may mga magulang na ginagawa nilang investment or retirement plan ng kanilang mga anak. Na kapag tumanda, inuobligang tulungan sila, di ba? Yung kahit minsan nga nagbibigay pa ng presyo, napapanood ko yun sa tulpo, na kailangan ganito yung ibibigay mo sa akin kasi pinag-aral kita, ginanito kita, okay ka na, Chi. Sana ikaw na lang yung nag-aral, Chares. O diba, it's like a common Filipino problem. Maraming ganyan na eksena, aminin nyo, na kapag kailangan, paglaki mo, tutulungan mo kami ng mama at papa mo, kailangan ganito, bibigay nyo. Eksena nyo, SSS mga anak nyo, Chares! Ano ba yun? Eksena nyo hindi na magkakapamilya yung mga junaktra nyo. Kayo na lang. Eme, Charis Pempek, ito na ngayon si Jake Cyrus na. Ayan, update po na bago natin banggitin ang panglima. So, nakaka 3,840 something steps na tayo. And dadaan tayo ng tulay. Kakaloka. So, eto na yung pakoncho na ako and then paperes. Doon kila Madam Ivan na. So, ayan, panglima na nakasulat sa ating top 10 toxic Filipino traits ay utang na loob. Ayan yung mga kamag-anak na pinag-aral ka tapos manghihingi sa'yo ng malaki kapag nagtatrabaho ka na. Yun yung nakasulat doon. Well, yun naman talaga yung totoong nangyayari, di ba? Nakapagtaas ka pag-aralin, so parang it's your like malaking utang na loob. Well, utang na loob naman talaga yun. And ang utang na loob guys, hindi talaga nababayaran. Pero papabayaran sa'yo na habang buhay. Habang buhay mo yung babayaran, lagot ka. Ayan, pang-anim na tayo ha. Pang-anim ang nakasulat ay bawal mga tuwiran or mag-reason out sa matatanda. Bakit toxic traits yun? Dapat lang naman talaga bawal mga tuwiran. Bakit gano'n yung nakasulat? Pero siguro in different situations. Kasi minsan nagiging privilege yung edad eh. So, siguro sa magulang, pag bata ka, bawal ka talaga mga tuwiran. Baka kung mabatid mo ako pa sumampal sa'yo. And then, sa ibang bagay nga nagiging privilege na yung edad, pero dapat kasi talagang galangin ng mga nakakatanda. Kasi Pilipino tayo. Di yung toxic traits, kaloka ka, Google. Ayan, update lang, paperes na tayo. So malapit-lapit na tayo kay Madam Ivan bago ang ating number 7 sa top 10 toxic traits ng mga Filipino. So yung number 7, hindi ko siya mag-gets actually. Ang nakalagay is, belittling or minamaliit ang pag-enroll sa arts and music. Ha? Parang wala namang ganun sa Pilipinas. Parang sa ibang bansa nga yun. Minsan ina-answer ako talaga dito, naloko. Sabi ko, ano daw? Wala namang arts and music, kinempolar daw ng mga apply ng courses pag college na. Ano ba yun? Walang ganun. Paano ka-explain ito ngayon? Edi wag, bye. So ayun guys, update lang tayo before the number 8 of top 10 toxic traits ng mga Filipino. Sobrang lapit ko na kila Madam Ivan. Hindi naman yung malapit na, pero malapit na kasi nasa Shell na ako. Pakanan din Carla Vilna. So number 8, unappreciative of privileges. Ang nakalagay na example ay, in-invite ka sa birthday ng kaibigan mo. Tapos sa utak mo, nagrereklamo ka, di masarap yung pagkain. Ako! Normal na normal yan sa mga Pilipino. Eh anong gagawin na lang ang magsinungaling na ang sarap kahit hindi, di ba? Thankful naman, pero honest review lang sa handa nila.
Hindi naman para lokohin si self. Pero dapat guys, hindi mo sinasabi ng malakas. Pero sabi nga sa example, di ba sa utak lang? Nagsasabi ko. So ganoon talaga yun. Kapag hindi masabi, sabihin mo. Pero sa utak, sarilihin mo na lang. So I think hindi yun pagiging unappreciative ng privilege. Medyo magulo ka, Google. Inis mo, girl. Pero ayan, sa wakas malapit na tayo. Let's go! So ayan, update lang. At ayan, wala ng araw. So ayan, naka 6,667 steps na tayo. Kaloka, bongga. So number 9 na sa top 10 toxic traits ng mga Filipino. Ang nakalagay dito ay English as basis of intelligence. So parang yun yung nagiging pamantayan ng talino kapag marunong ka mag-bonglish. Wheezing naman dapat ganun. Huwag na lang yung mathematics. Huwag na lang yung science. Huwag na lang yun. So hindi ko alam pero feeling ko totoo yun. May mga ganun mga tao na parang kapag marunong ka mag-English, talinong-talino na sila sa'yo. Kapag marunong ka mag-English, mayabang ka, feeling mo, talino mo na sa lahat kasi hindi naman lahat. Minsan nakakasama mo ay marunong, di ba? Toxic nga. Toxic. So, ayan, last but not the least na, syempre ang ating top 10. Ang ating top 10 sa top 10 toxic traits ng mga Filipino ay Filipino time. Normal yan. Kaya yan, ang pinaka hindi ko pinaniniwalaan na salita ay OTW. Yung OTW na yan, nakahiga pa, naliligo. Alam mo yung may call time kayo ng 7 pero ang dating 7:38, worst 9, bongga, chismis traffic. Pati mo in-advance yung alis mo para di ka na traffic. Ganyan din ako eh. Charas! And so ayan, sa wakas at nandito na tayo kay Madam Ivan. Ang lapit-lapit ko na sa kanila. Tanaw ko na yung baller. I'm happy. Feeling ko makaka 8,000 steps ako today. And I'm glad, I'm very happy. So tara, super sign at guloy natin ng mga bayot. Sama ng gandara. Mukhang babae. Naglakad ako mula bayan hanggang dito. Sorry, naka 8,000 steps ako. And sorry to everyone. At ayan, nakaupo na nga tayo. Pahingatan sarap ng pawis natin. Look, fresh na fresh ang ating pawestra. So I think hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming salamat for watching this vlog. And thank you so much for always being there for us. And also for the bayut nga. At hindi kayo nagsasawas ng mga itsura namin at supportan kami. Mahal na mahal namin kayong lahat. Mom Shi, my forever Mom Shi. Alam mo yan kung sino ka, Mom. Yan si Mom Shi, si Pap Shi, si ate, si kuya. Ayan sa lahat na nagmamahal sa amin. Again, wag na wag kakalimutan ng flood control issue. Hindi dapat mapawi o mawala ang ating atensyon dyan. Ikulong at ibalik ang mga ninakaw. So ayan guys, I think hanggang dito na lang vlog natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayong lahat. I love you guys ever at sabay-sabay tayong yumatis, pumitit at sumexy sa darating na Pasko. Charas! Bye!